Pag nasa oil na tayo, long press lang natin tong long press. So nakalagay dyan is reset. So long press natin uli. So yan, welcome back na naman mga kol. So Monday. So change oil tayo ng unit natin. Yan, so matagal na tong hindi na change oil. So nag check oil na siya. So ibig sabihin is need na natin i-change oil. Dari lang ako. So change oil natin to, yung ating D17W. Tapos linisan natin to after, gagamitin muna natin ngayon. Op! So yan. So hindi pa to na, dalawang beses na to nakabiyahe ng Luzon, pero hindi pa to namin na change oil. So nag check oil na siya. So kailangan na natin yan i-change oil. So nasa 10,000 na plus yung 10,000 na yata yung tinakbo nito. So dapat target ko is 7,000 mag-change oil. Kaso sa sobrang busy, napabayaan natin to, tapos laging nagbabiyahe. So laging naglo-long drive. So ngayon is i-change oil natin. So gamitan natin ng fully synthetic na oil. Tingnan natin. So nakatakbo na tayo ng 10,000 kilometer. Ayan, so ito yung makina. Napakaganda pa ng makina nito bakal. Yes, yung total mileage nya is check natin. Check natin. Ngayon is 78,000. So yung nakuha natin is 68 to. So sakto 10,000. 10,000? Pula rin siya po 10,000. Na-change oil natin po ngayon. Ayan. Bahada. So check natin yung kanyang Check ko oil. Ayan. So itim na. Itim. So siguro ay init pa na ba? change oil natin. So titingnan din natin kung paano natin change oil yung ating unit. Ayan, so kita natin dyan. So yun yung oil filter, papalitan din natin yung oil filter mga kon. Ayan, tapos siyempre yung oil gagamitan natin as fully synthetic. Tingnan natin, ito 10W 40 5W40 5 tayo. 5W30. So fully synthetic, to touch yung brand. So actually wala pa po tayong brand na pinopromote, pero kung gusto nyo magpa-promote, baka naman kahit anong oil. Tingnan natin. So meron siyang oil filter din na so check natin, C13 yung gagamitin. So pwede naman yung 110 nito mga kapal, pero medyo mataas, baka tatama siya. So kadalasan ginagamit namin 110 kasi bihira lang yung supply nito C13. So unang gagawin natin mga kol is luluwangan natin tong oil filter bago tayo mag drain sa ating drain plug. So yan po yung oil filter natin. So luluwangan muna natin. Ayan, so maluwang na, hindi muna natin tatanggalin to. So i-drain natin yung oil. So gamit tayo ng 14mm na combination. Pwede din tayo manggamit ng socket, pero kung depende sa posisyon. Pero ngayon gagamitin natin is 14mm na combination. Ayan.
hintayin lang natin na tumulo lahat ng langis sa loob ng ating makina. Then after nito tatanggalin natin yung oil filter. So balik na natin yung drain plug dito mga kol. Tapos higpitan lang natin to, hindi masyadong higpit, ang tama lang na hindi matanggal, para kasi mahirap na pag malo-strip tong bolt na to, malaki yung trabaho. Ayan, so ipitan na, tanggalin natin itong filter. Basahin natin tong o-ring natin mga kol, para lalapat siya dun sa ating paglalagyan. So, kabit na natin to. Ayan. So sa paglalagay, kamayin lang natin to mga kol. No need na gamitan ng filter rings, para tama lang talaga yung higpit nya. Mas maganda din mga kol kung meron kayong sandpaper. Yan yung gagamitin nyo pag higpit sa inyong oil filter, kasi meron naman yung sandpaper, meron naman yung o-ring yung magsisil sa ating oil para hindi tatagas. Yan. So yung paghigpit, yung tamang lang, yung kaya lang ng kamay. Yan, so mag-refill na tayo ng oil. So make sure meron kayong imbudo. So natin, before kayo mga kol, before kayo mag-refill ng engine oil, make sure mga kol na nakahigpit na lahat sa ilalim yung drain plug, kasi yan yung kadalasan mga error ng mga mechanic. Yung magre-refill ng engine oil tapos nakalimutan na higpitan yung ating drain plug. So yun, tuloy wash out yung oil sa ilalim. Ito na yung pangatlo. So 3 liters lang po ito mga kol. So kung ibang sasakyan yung i-change oil nyo, kung halimbawa 3 liters, 2.5 lang muna yung ilagay nyo. Ito is kabisado na naman namin to, is 3 liters lahat ng ganito. So 3 liters lang yung i-refill natin, kasi pangit din yung sobra, pangit din yung kulang, dapat tama lang. Ayan. Goods na. So reset muna natin yung panel gauge niya, kasi nakailaw yung ating oil. Ayan. So iba yung isang oil na ito is sa pressure ng oil, ito is pag-change oil nyo po. Pero kung bago lang change oil nyo lang, pwede nyo rin reset kaagad. Ayan. So long press lang natin to. Pag pinandar natin, makita natin yung oil indicator. So natin reset dito. Ayan, so kita natin, long press lang natin, tapos makita natin yung eco, then door, next oil. Pag nasa oil na tayo, long press lang natin tong long press. So nakalagay dyan is reset. So long press natin uli, and
Ayan, so reset na. So bagong change oil na yung makina natin. So, ito yung makina natin. After na paandar na natin mga cons, so check natin dito sa ilalim kung meron bang leaking. Ayan. So double check natin kung meron bang leaking, meron ba tayong nakalimutan sa ilalim na ilagay. So that's it. So yan lang muna yung aming quick video for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Din click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. Ingat po ba, Colin? Bye bye. God bless po sa ating lahat.